Welcome back sa aking channel. Meron akong luya, sili, sibuyas, bawang, paminta, suka, soy at gata dito sa aking chopping board. At ang bida ng ating recipe, itong mga pusit na nabili ko sa palengke. Ito ang ating kailangan sa pagluluto ng ginataang pusit. Welcome back sa channel ni Jabi. May mainit na kawali dito. Binuhusan ko ng gamit ng mantika. Pinagpirituhan ko lamang na ito ng manok nung nakarang araw. At dahil mainit ng mantika, nilagay ko na ang luya at sili. Pinagsasabay ko palagi yan pag gusto kong mas maaroma, mas malasa ang aking lulutuin. Lulutuin lang namin ang dalawang ito hanggang sa lumabas yung amoy nila. Pagkatapos nun, nilagay ko na rin ang sibuyas at bawang, pinagsasabay ko na sila para hindi tayo masyadong nagtitake ng time sa ganitong pagluluto. Pareho lang din naman sila na maluluto at pareho lang din naman sila na magiging konsiste pag naluto na. At ang goal lang naman natin sa dalawang ito ay lumabas ang kanilang mga aroma. Pag napalabas na natin ang aroma, doon pa lang tayo magsisimula magluluto ng ating mga sangkap. Dahil lumabas ng aroma at medyo sunog ng ating bawang, medyo napabayaan ko dito. Hahaluin ko lang ng hahaluin ng malala para mas lumabas yung aroma ng ibang ating sangkap. Pag lumabas ng aroma ng ibang sangkap, nilagay ko na itong mga pusit. Na-defrost ko na itong pusit. Nilagay ko na siya at nilagyan ko na rin ng paminta para sabay na maluto. Hinalo-halo ko lang ng bahagya. Mas pumasok yung paminta sa pusit. Naglagay na rin ako ng toyo. Dalawang ganito, mga hindi ko tansya kung ilang ml yan or ilang cup, pero naglagay ako ng dalawang sandok, pang sabaw lang, dahil magtutubig pa ang pusit pag naluto na. Tatakpan ko lamang ito, pakukuluan hanggang sa mag-moist yung takip ng ating kawali. Ito na yung sinasabi ko, dahil sobrang matubig nga ang pusit sa loob, hindi ko na siya talaga nilagyan ng tubig. Sariling katas niya na ito, kaya hindi na ako naglalagay ng tubig. Medyo kinakabahan din ako pag nagluluto ako ng pusit kasi nga matubig, mahirap tansyahin ang tubig nila. So, tinikman ko yung lasa kasi parang may lasa na siya, gawa ng toyo. Nung okay ang lasa, pinatuyuan ko lang, pinaiga para mas mabawasan ang sabaw. Nilagay ko ang gata para mas sumarap. Ito ang magsisilbing sabaw ng ating adobong pusit sa gata. Pagkatapos kong lagyan ng gata, nilagyan ko na rin ng ginisa mix. Ginisa mix lang ang nandito sa aking pantry. Kaya ito ang aking gagamitin. Wala akong betchin na nabili sa grocery. So, ihalo ko lamang ng ihalo hanggang sa mag-combine at matunaw yung ginisa mix. Tinikman ko siya ng bahagya at titignan ko kung may i-adjust pang lasa. Sa pagkakalasa ko, okay naman na ang lasa. Kaya hihintayin ko na lang siyang kumulo. Tatakpan ko siya at pakukuluan ng mga ilang minuto. Pagkatapos ng 3 minutong pagpapakulo, eto na siya ngayon. Gusto ko sa adobong pusit ay yung medyo malapot, kaya naglagay ako ng cornstarch. Yung sabaw ng adobong pusit, ang ginamit kong pantubig sa cornstarch para hindi na masyadong magdagdag ng tubig. So, eto na, haluin lang natin ng haluin para mas kumalat yung cornstarch, yung slurry natin. Mas masarap kasi pag mas malapot, 'di ba? Aminin nyo yan. Pakukuluan lang natin ng very light. So, eto na, pag kumulo na, nahalo na yung cornstarch, lalagyan na natin siya ng suka, pampasarap, pang tanggal ng lansa at kung ano-ano pa. Pakukuluan lang natin ng 2 minuto or 1 minuto ang ating ulam. Pagkatapos, ay ayun na, tapos na ang ating adobong pusit sa gata. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ako po si Jabi, nagsasabing walang hindi masarap sa taong gutom. And see you on the next vlog. Bye!